Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kumusta kayo mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon? Isang mapagpalang umaga sa ating lahat dyan. So, I hope and believe na marami kayo ngayon, no? Kasi nagsabi ng ating pastora na umukunti na daw. So, I believe marami kayo ngayon na nandyan for our dawn worship. Hallelujah. So, before we sing a song, bukas po tayo muna sa Psalms 23:6, no? Buksan po natin yung Psalm 23:6 muna. Kaya, basahin po natin ang mabilisan. Sabi niya po dyan, sure ako na lagi mo akong ibibless at mamahalin at ang bahay mo, Lord, ang gagawin kong tahanan habang ako'y nabubuhay. Hallelujah. Come on, let us sing. Hallelujah. 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 Surely we are the goodness and mercy of God will follow us through the days of our life. Love you, Lord, for your mercy never failed me. All my days I've been held in your hands. The moment that I wake up till I lay my head, I will sing the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. In every breath that I am able, I will sing the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In the darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. I've laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Hallelujah. All my life you have been faithful. And all my life you have been so,
so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing all the goodness of God. Oh, I'm gonna sing all the goodness of God. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Abba, Father, thank you so much, Lord, for this wonderful morning once again that you have given us, Lord. We sing to you all your goodness for us, Panginoon. Abba, thank you, Lord, and we ask this morning na kayo po ang siyang mangusap, Panginoon, manguna, Panginoon, sa aming morning devotions and sa aming dawn worship, Panginoon. Tanging ikaw lamang po ang maitaas, maitanghal, Panginoon, sa tulong ng banal na Espiritu, Panginoon. Thank you so much, Lord, and we ask, Lord, na bawat isa ay nakahanda na maintindihan ang iyong mensahe sa umagang ito. Salamat po, Ama, at ito po ang aming nagkakaisang panalangin sa tanging pangalan niyo lamang. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Kumusta po kayo dyan? So, are you excited once again? Handa na ba kayo muling mamangha, no? Sa mensahe po ng ating Panginoon sa araw na ito, sa umagang ito. Magsipagbukas po tayo sa page 267 po ng ating Pinoy Bible. No? Atin pong ang Bible, Pinoy version. Okay? So, dyan po sa chapter 4 ng Philippians, verse 6 po. Sabi po niya dyan, huwag kayong mag-alala tungkol sa kahit ano. Instead, ipag-pray nyo ang lahat ng kailangan nyo at magpasalamat kayo every time na humiki kayo sa Diyos. Sa atin pong New Living Translation po, sabi niya, don't worry about anything, instead pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. And other version din po, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. So ano po ba yung ano dito? Parang mensahe po na makikita po natin. How do we find peace in the midst of anxiety? So I believe lahat po tayo ay nakakaranas, mga kapatid, sometimes, no? Tayo po ay nagkakaroon ng problema, kundi hindi lang po minsanan, kundi sabay-sabay pa magkakasunod, no? So as a believer, I believe na hindi na po bago sa atin ito. No, since tayo po ay tumanggap sa Panginoon, no, hindi po tayo excuse dito, no? Hindi po tayo exempted na makaranas po ng gaya ng nararanasan ng iba. The difference is tayo po ay iba na, kung iba na po tayo tumanggap, no, sa kung paano tayo humarap sa mga challenges na ito, mga problema na nararanasan po natin, mga kapatid. So, tatlo lamang po yung ating pag-usapan, no. Muli, no, we have given only 30 minutes for this para magbigay po ng mensahe mula sa Diyos. Ano po? So, nagamit lang po tayo this time. So, sabi niya po diyan, no, we should trust God, no, with our worries, no. Sabi nga po sa Matthew 6:34, no, basta tingnan niyo na lang po diyan sa Matthew 34, no, 6:34. Sabi niya doon, therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry itself. So the context of that is yung simple yung ating basic needs na sinasabi na
Marami pang sinabi ang Lord doon. Kaya nga, bago yung verse na yan, yung 6:34, yung seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Kaya nga sabi niya, huwag tayong kumbaga mag-alala sa sa mga bagay na ito, for tomorrow will worry itself, no? So meron po tayong konting illustration diyan dun sa kay po, di po ba, si Moses, no? Doon po sa yung time na sila hinahabol ng mga Egyptians, no? They really filled with anxiety and fear during that times, no? Nung nandun sila sa Red Sea, no? Pero what happens there was God instructed Moses to lift his staff, no? So the sea was part, leading them to safety. So just as Moses trusted God in a seemingly impossible situation, we too must trust Him with our worries, knowing He will provide a way. Di ba? So sabi nga po niya doon, we should trust God, no? In our worries. Meron pa pong isang supporting verse po diyan na pwede po nating tignan, no? Diyan nga po sa 1 Peter 5:7, we should cast our cares or our anxiety on Him because He cares for us. Di po ba? So, ibigay natin sa Panginoon yung ating alalahanin. Amen po? So, yun po yung una, how to face, how to find peace in times or in the midst of anxiety. So, pangalawa po ay, we should pray, with intent and expectation. Ano po ba yun? Di ba? Sabi niya doon sa kanyang salita, di ba? Do not be anxious about anything. So we will divide the word, no? I-divide natin yung word, rightly dividing the truth. Doon una, do not be anxious. Huwag tayong mag-alala. Then this time naman, in every situation, by prayer and petition, sabi niya po, di ba? So, we should pray with intent and expectations. Sabi nga po niya doon sa James 5:16, the prayer of a righteous person is a powerful and effective. Di po ba? So, lahat tayo na tumanggap na sa Panginoon, because we accepted Lord Jesus Christ as our Lord and Savior, we have been justified, and yun, naging righteous na po tayo. Naging right with God. Diba? Naging kaibigan niya tayo. Now, this time, yung prayer po natin is so, sabi dito, it's so powerful and effective. Diba? So, after na tayo po ay may anxiety, huwag daw tayo mag-alala, no? Dahil nga, sabi ng Matthew, sabi ng Panginoon, huwag tayo mag-alala because that will worry itself. No? And then, sabi pa dun sa we will cast our cares with Him. Diba? So, kaya nga, this time, ang gawin natin, manalangin na lang po tayo. Diba? Because we know, our prayer is so effective. Kagaya ni Hannah, doon sa 1 Samuel, chapter 1, verse 10. No? So, nanalangin siya ng buong puso, no? Sabi niya, humingi siya ng anak, no? Kasi nga po, siya nga po ay barren, di po ba? So, talagang nanalangin siya ng sobra. Nag-request siya. And God heard her plea and answered her request, di ba? Granting her Samuel, no? So, her intentional prayer illustrates how we should approach God with our specific needs, expecting His response. So, sabi niya kung itong si Hannah, si Hannah talagang buong puso, no? Buong pusong nanalangin, nagtiwala. And sa atin, alam naman po natin, ang panalangin po ay pagpapakita ng pagtitiwala po sa ating Amang Diyos na nasa langit. So, bakit tayo nananalangin? Because we know God will answer our prayers. No, this time, si Hannah, alam nyo, hindi talaga siya makapanganak eh. Di ba? Ano ba yun? Baog. Pero walang imposible sa Diyos. Naibigay sa Kanya. See that? No?
see that faith, no, in Hannah. And of course, pag nakikita ng Lord yung faith natin, God will answer our prayers. Amen? God will answer our prayers. So, it says there, kaya nga po, no, we will find peace in the midst of our anxiety when we cast our cares with God. No? We should not worry, and this time we will pray. Di ba? Manalangin tayo. With prayer and petition. Sabi po dan. And then yung pangatlo, with thanksgiving, present your request to God. Amen po. Sabi niya dyan, we present our request to God. With thanksgiving. So, lagi na po nating nababanggit ito, yung cultivating gratitude amid trials. Ibig sabihin, I remember yung ating kapatid, ano ba yung dyan po sa hipag po ata ni Uncle, Uncle Rudy, no? So, nagpapasalamat siya dahil sa trials. Ganun na ba tayo? Ganun na tayo, di po ba? Nagpapasalamat tayo sa trials. Di po ba? Nagpapasalamat na tayo. We are rejoicing. We rejoice always. We pray continually. We give thanks in all circumstances. Sabi po ng 1 Thessalonians 5:16. We should rejoice always. Amidst trials. During trials. So, siguro ang diablo, no, ayaw na niya tayong kasi magpapasalamat pala tayo. So, maghahanap siya ng way for us, no, basagin yung sirain tayo, no, ng diablo. Pag ganito na, no, na dumating yun, di ba? Sa ibang tao, no, pag nakita nila yan, no, sira ulo yun. No, tumakanta pa. Di ba? May problema na nga, kumakanta pa. No, pumapalakpak pa. Amen? Grabe, di mo ba? So, gaya nga po ni Paul at ni Silas in prison during dun sa Acts, no? Alam na po natin yan. So, hindi na po natin siya bubuksan, no? Sa Acts 16 po yun, no? So, while si Paul at Silas nandoon, no? Instead na sila po ay, di po ba, magreklamo sa Diyos, di nga, kasi nga po, naglilingkod sila sa Diyos, di po ba? Pero sila ay kinulong. Ano po? Pinagbintangan na yung ginagawa nila ng mali. Tama naman yun. Alam naman po natin, ang paglilingkod sa Diyos ay walang mali po dyan. Pero during that time, yung, di ba, yung pananampalataya mo sa Panginoong Hesus, ikukulong ka. Amen? Ikukulong ka nila. So, ngayon, wala na po yan eh. Open tayo ngayon. Paano ba natin nararanasan ngayon yun? Yung para bang, di ba, hindi na ngayon. Pag tayo nag-share, wala naman. Kasi dito sa Pilipinas, sa ibang bansa, iba eh. Parang nangyayari pa rin. Sa atin kasi, we respect, yung religious belief. So, okay lang. Wag ka lang mamilit. Wag ka lang makipag-away, no? Kasi talagang, pero, what's the point of this, di po ba? Si Silas, during the time na nasa kulungan sila, anong ginawa nila? Kumanta sila. No? Sabi niya diyan, instead of succumbing to despair, they prayed and sang hymns to God. Their gratitude and worship led to an earthquake that freed them. See that? This powerful example shows that gratitude can transform our circumstances and lead to divine intervention. O, di po ba? Grabe ang Panginoon, nakakamangha. Antakin mo yun, yung may nangyari na sa'yo, kumaawit ka pa, then di mo alam may mangyayari. There will be a divine intervention na sinasabi. And dito, yung nangyari kay Silas, no? Nagkaroon ng pagyanig, nabuksan yung mga kulungan. Tapos dito nga yung kwento sa 31 nga po, dito yung isang gwardiya nga na magpapakamatay niya because he thought tumakas na sila. Kasi nabuksan eh. Takin mo that powerful, no? Yung kumawit ka, na kumanta ka, di ba? Magpasalamat ka pa sa Diyos. Yung magagawa nun sa atin. So, kay Paul at Silas, ganun ang nangyari. Kaya nga dito, yung pasunod nun, yung nagpasalamat nga, nagtanong na itong gwardya,
kung paano siya maligtas. At sinabi nga siya dan, tumanggap ka manampalataya sa Panginoon, maliligtas ka at ang buong mong pamilya. Yun yung kasunod nun. Amen po. Now, you see the effect now kung sakali na gano'n ang mangyari sa atin. Sa pag pinakita natin yon, marami pong mga tao po na maimpluwensyahan. Paano yan? Paano yung ginagawa yan? So, that's the opportunity for us na i-share ang Lord sa kanila. Amen po? Na ganito kasi kami. Ganito kami tumanggap na ngayon because of our Lord Jesus Christ. So, it is your time now to share with them. Amen po? Share with them about our Lord Jesus Christ, the good news of salvation. Amen po? Yun na yung pagkakataon natin na pag nakita na sa buhay natin yun, no, mabubuksan yung kanilang sarado, di ba? Sabi nga dito in the word, di ba? Binubulag ng Diyos ng mundong ito ang isip, o mata, tenga, ng tao, no, ng mundong ito. Pero ito yung mangyayari na nakikita sa buhay natin, nagbubukas sa mga tao. Magtatanong sila na makikita nila ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Amen po. Grabe, nakakamangha po talaga po, no? Nakakamangha si Lord, no? So, this is the message of God sa atin, mga kapatid. So, kailangan nga po, sabi, pag dumadanas tayo ng problema, ang nung gagawin natin, huwag tayong mag-alala. Instead, ano pong gagawin natin? Tayo po ay i-present natin yung ating i-cast natin yung problema sa Panginoon, bigay natin sa Kanya, and then tayo po ay i-present natin yung mga problemang ito sa Kanya, and then tayo po ay magpasalamat. Amen po? Magpasalamat amidst this situation. Then we pray. Yun ang napaka-importante, manalangin. At pakikinggan ng Diyos yan, mga kapatid. Pakikinggan yan. That is according to your faith. Kasi kung nagdadalawang isip pa tayo, na baka hindi sagutin, something like that. So, sabi nga ng Lord, di ba, magkaroon lang tayo ng kasing laki ng mustasa, yung buto ng mustasa na pananampalataya. We can move mountains. So, walang alinlangan po yun. Una, we cast our cares to God. Huwag tayo mag-alala doon. Then, pangalawa, we should pray. And then, we sing thanksgiving, song of thanksgiving. Pasalamat tayo sa Diyos. Kung meron tayong nakakaranas tayo ng problema. At yun na nga po, ibibigay niya sa atin ng lakas. Hindi naman tayo bibigyan ng problema na hindi natin kaya. Lalo na po sa atin na nasa Panginoon na. Amen po, mga kapatid. So, with that, no, marami po na sana tayong natutunan this time, once again, sa ating short devotion po. So, this is a call for us na when we shall we call this experience problems and anxiety, we should replace it with trust of God, prayer, and gratitude. Just as Moses, Hannah, Paul, and Silas showed us yung ating illustration po. So we will bring our concerns to God, and this will be an open door for us to receive the peace in mind in us that surpasses all understanding. So let us practice these principles daily in our lives, mga kapatid. Trusting in God's goodness and provision to us. Hallelujah. Shall we pray? Hallelujah. Abba Father, thank you so much once again sa iyong mensahe, Panginoon. Ngayong umaga, Panginoon, salamat po
At once again, we are reminded, Lord God, to trust in your power, Panginoon, in your goodness to us, Father God. And salamat, Panginoon, sa pagbibigay mo ng kapayapaan sa aming mga puso, Panginoon, na hindi malirit na kapayapaan despite of all these things, Lord God. Thank you for your word, Lord God. Salamat po at patuloy, Panginoon, na kami po ay magpupuri sa samba sa iyo at paglilingkuran ka hanggang sa muli mong pagbabalik, Panginoon. Marami pong salamat at binabalik namin sa inyo ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasasalamat sa tanging pangalan nyo lamang. Sa tanging pangalan nyo lamang. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. So, I'll give the floor to Sister Divine para ipagpatuloy. So, God bless you all and continue our work, no? Yung trabaho na ibinigay po sa atin ng ating Diyos Ama, no? Gawin po natin hanggang sa muli niyang pagbabalik. Ito na po yung buhay po natin, mga kapatid. Let us continue. Wala na pong atrasan ito. Forward ng forward. Wala nang balikan. There's no turning back. Amen po. So God bless. See you tomorrow once again sa ating daily devotion and don't worship. God bless you all. God bless you all. Double shalom, my eternal families. God bless.